Pakinggan nyo ang aking kwento, Ang Batang Gustong Maging Guro. May isang batang babae na nagngangalang Liza. Siya ay mahilig mag-aral at mangarap. Ang kanyang pinakamalaking pangarap ay maging isang guro balang araw. Gusto niyang makatulong sa ibang mga bata na matuto at maabot ang kanilang mga pangarap. Ngunit hindi madali ang buhay ni Liza. Siya ay nakatira sa isang maliit na bahay kasama ang kanyang ina at 3 kapatid. Ang kanyang ama ay namatay sa isang aksidente noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang isang labandera sa kanilang barangay. Hindi sapat ang kinikita ng kanyang ina para sa kanilang mga pangangailangan. Kaya naman, si Liza ay tumutulong sa kanyang ina sa paggawa ng mga gawaing bahay at pag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Siya ay gumigising ng maaga upang maghanda ng almusal, maglinis ng bahay at maglaba ng mga damit. Siya ay nagluluto ng tanghalian at hapunan, nagpapakain sa kanyang mga kapatid at nagtuturo sa kanilang mga aralin. Siya ay pumupunta sa eskwela kahit walang baon, gamit o uniforme. Siya ay nagsisikap na makasunod sa mga leksyon, sumagot sa mga pagsusulit at makipagkaibigan sa mga kaklase. Sa kabila ng kahirapan, hindi nawawalan ng pag-asa si Liza. Siya ay naniniwala na ang edukasyon ay ang susi sa kanyang pangarap. Siya ay nagbabasa ng mga aklat na hiniram niya sa aklatan o sa kanyang mga guro. Siya ay nag-aaral ng mabuti at nangunguna sa kanyang klase. Siya ay sumasali sa mga paligsahan na akademiko, pagsulat, at pagtatalumpati. Siya ay nakakatanggap ng mga medalya, sertipiko, at pagkilala. Siya ay hinahangaan ng kanyang mga guro, kaklase, at kaibigan. Isang araw, may dumating na isang sulat sa kanilang bahay. Ito ay mula sa isang universidad na nag-aalok ng isang scholarship para sa mga mahusay na estudyante. Si Liza ay isa sa mga napili na makakatanggap ng scholarship. Ito ay isang malaking oportunidad para sa kanya na makapag-aral ng kolehiyo at maging isang guro. Si Liza ay tuwang-tuwa at nagpasalamat sa Diyos. Siya ay nagpaalam sa kanyang ina at mga kapatid. Siya ay nagpaalam din sa kanyang mga guro at kaibigan. Siya ay naglakbay patungong Maynila kung saan matatagpuan ang universidad. Sa universidad, si Liza ay nagpatuloy sa kanyang pagsisikap. Siya ay nag-aaral ng Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Siya ay nag-enroll sa mga kurso na may kinalaman sa pagtuturo, pag-aaral at wika. Siya ay nag-join sa mga organisasyon na may kinalaman sa kanyang kurso. Siya ay nag-volunteer sa mga outreach program na may kinalaman sa kanyang advokasya. Siya ay nag-practice teaching sa iba't ibang mga paaralan. Siya ay nagtapos ng kanyang kurso na may karangalan. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, si Liza ay nag-apply sa Department of Education. Siya ay nakapasa sa licensure examination for teachers. Siya ay nakatanggap ng isang appointment letter na nagsasabing siya ay itatalaga sa isang pampublikong paaralan sa kanyang probinsya. Siya ay masaya at nagpapasalamat sa Diyos. Si Liza ay bumalik sa kanyang bayan. Siya ay nagtungo sa paaralan kung saan siya ay itinalaga.
Siya ay nagpapakilala sa kanyang mga kapwa guro, estudyante at magulang. Siya ay nagturo ng Filipino sa mga mag-aaral sa ika-6 na baitang. Siya ay gumagamit ng mga makabagong pamamaraan at materyales sa pagtuturo. Siya ay nagbigay ng mga gawain, proyekto at pagsusulit na nakakaaliw at nakapagpapatalino. Siya ay nagbigay ng mga payo, gabay at inspirasyon sa kanyang mga estudyante. Siya ay naging isang mabuting guro at kaibigan sa kanila. Si Liza ay naging masaya sa kanyang trabaho. Siya ay nakatulong sa kanyang ina at mga kapatid. Siya ay nakatulong sa kanyang komunidad. Siya ay nakatulong sa kanyang bansa. Naabot niya ang kanyang mga pangarap at siya ay naging isang guro. Sana nagustuhan niyo ang aking kwento. Please follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you. God bless.